Meron pong gano'ng insertion, yung singit, oo. Ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino po wala yung... Dapat mabatas. Bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napag-desisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa upang i-file yung kaso na I think section 3A. Pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinapakita. Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3A kung saan ay sinasabi na kung merong walang ginawa na dihado yung gobyerno at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nila yung yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan yun. Binilang po yun, parang kinumpit nila lahat. Marami yung blanco na yun. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinutal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts na falsification of documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po, 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang in-approve ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun, pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yan unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion, kahit 10,000 pesos po, hindi nyo pwedeng gawin yung kahit piso nga, basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong gano'ng insertion, yung singit, oo. Ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino po wala yung respondents dito? Sino exactly po? Ito po, siyempre si Speaker Romualdez, because siya po ang head ng House of Representatives, Manuel Jose Dalipe, kasi siya po yung nandun sa APRO, etong majority leader, siya yung majority whip, siya yung nagma-marshal ng mga boto para dito, si Congresswoman Kimbo, at least inamin yan na merong insertion sa si dating Appropriations Committee Chairman Zaldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. So, yung mga staff? Opo, syempre, opo. Kahit inutusan lang sila. Kasi po, ginawa din nila eh. So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, ay liable din po sila. Opo, complainant din po. Alam niyo po, ako ay I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente, akong national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file sa Dingbaksya kay now Congressman then Secretary Carina, ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng GRAP na ngayon po inililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito, yung sa Sub 44 against former President Aquino, at kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga
aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why include Kimbo? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit na ba? Opo, alam na pala niyan ni Insertions, dapat kumilo siya para hindi ito ang i-transmit as an enrolled bill. Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng Insertions. Attorney, bakit grab na 241 million pesos sa technical? Graft po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama doon sa application? Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. Well, ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft, depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwedeng kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez ba kayo magsabi, politika lang. Anong magiging Well, karamihan pag wala nang masabing iba, sasabihin talaga politika lang ito. Lahat naman ang nangyayari, politika talaga, diba? Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado na napag-utusan. Pero siguro pwede naman nilang depensa, magsabi lang sila ng ito. Ano talaga yun? Sir, kasi di ba tinatanong yung timing ng court-file? Kasi kakapatayon na lang yung Sara Duterte. Kaya ganun yung mga... Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan ka agad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach na Kamara kayo? Wala, magkahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Ang tugante, parang gano'n sa pag- Or diversionary tactics. Hindi, teka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, doon nila pinaputok ng maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila na yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kinonsult niyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-fire niya ng Pangulong? Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko ba dagdagan? Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So, pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos na hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Kay Congressman Alvarez, sir, now na na-file na ho ninyo itong complaints ninyo, anong inaasahan ho ninyo na pagtugon dito ng anti-graft body? Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isang sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, hindi i-dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. Pero nakausap niyo na ba si former President Duterte dito sa impeachment? Hindi pa po. Sir, bakit puro members of the House lang po yung response? Nandun yung krimen na nangyari. Sa Senate. BICAM sa Senate. Sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam nyo po, dito lang sa House of Representatives, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill.
hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila binibigay sa akin. Pero kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung JA, publicly available po siya mag-check. Pati-check ko sa aking yung chief of staff ko, dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami.